Gandang umaga po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makita sa Book of Psalms, chapter 105, verses 1 to 12. Ito po ang nakasulat. Awit sa paggunita sa kasaysayan ng bansang Israel. Dapat na si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit ating pupurihan. Ang kanghangang magawa niya dapat ni isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi ang kanyang harapan. Ating gunitain ang kanghangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol. Gayon din kanyang ginawang himala. Ito ay nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Diyos na si Yahweh, ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol, ang nasaklaw habang sinukob. Ang tipang pangako ay laging nasa isip niya ay kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Sa harap ni Jacob, ang pangakong ito ay kanyang pinagtibay para sa Israel. Ang tipan na ito ay pang walang hanggan. Sinabi ng Diyos, ang lupang kanaay ikaw ang kukuha bilang bahagi mo sa aking pangako na ipamana. Nang panahon iyon, sila ay ilan, hindi pa marami. Kaya sa lupaing tinirhan niya ay hindi nananatili. Ayun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 105, sa talata 13 hanggang 19. Ito po ang nakasaad. Tulad nila noon ay taong lagalag na palipat-lipat, kung saang lupalop mga kaharian sila na pasadlak. Sino man na hindi niya tinutulutang sila'y alipinin, ang haring magtangka ng gumawa nito ay pananagutin. Ang sabi ng Diyos, di dapat apihin ang kanyang hinirang, ang mga propetang mga lingkod niya di dapat saktan. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki, tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap ng maikadena, pinakwintas ng kolyar na bakal pati leeg niya. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin itong si Yahuwah na siyang nangakong siya'y tutubusin. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Ama Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin niyo mula sa libro ng Salmo, chapter 105, verses 20 to 25. Pinalaya siya ng hari ng Ehipto na namamahala sa maraming tao, at ginawa siyang tagapamahala ng kanyang palasyo at mga ari-arian. Bilang tagapamahala, may kapangyarihan siyang turuan ng mga pinuno sa nasasakupan ng hari, pati ang kanyang mga tagapayo. Pagkatapos, pumunta si Jacob at ang kanyang pamilya sa Ehipto, nalupain ng mga lahi ni Ham, at doon sila nanirahan bilang dayuhan. Pinarami ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan at naging makapangyarihan kaysa sa mga Siyo na kanilang kaaway. Pinahintulutan ng Panginoon na galitin at lokohin ng mga Ehipsiyo ang mga mamamayan na kanyang lingkod. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo, chapter 105, verse 26 to 31. Sinugo niya si Moises na kanyang lingkod at si Aaron na kanyang hinirang. Ipinakita nila sa lupain ng mga lahi ni Ham ang mga himala na ginawa ng Diyos. Pinadilim ng Diyos ang lupain ng Ehipto, ngunit sumuway pa rin sila sa kanyang mga utos. Ginawa niyang dugo ang kanilang mga tubig
kaya namatay ang kanilang mga isda. Napuno ng palaka ang kanilang lupain at pinasok pati ang mga silid ng kanilang mga pinuno. Nagutos ang Diyos at dumating sa kanilang lupain ang napakaraming niknik at lamok. Amen. God bless po. Hello po, good morning. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 105, verses 32 to 38. Sa halip na tubig ay maraming yelo ang nagsilbing ulan. Ang kulog at kidlat ay salasalabat nilang nasaksihan. Ang mga ubasan, mga punong kahoy katulad ng igos ay kanyang nilagas. Mga bunga nito'y hindi na nahinog. Isang utos lamang at biglang dumating ang maraming balang. Langit ay nagdilim, sa dinami-rami ay hindi mabilang. Lahat ng gulayan at mga halaman sa buong lupain sinira ng balang. Mga bunga nito'y kanilang kinain. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay kanyang pinatay, kaya sa Ehipto noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga gintot pilak. Pawang nangatuwa ang mga Ehipsyo nang sila'y umalis, pagkat natakot na sa mga pahirap nilang tinitiis. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At purihin po ang Panginoon na tayo po ay narito po muli, upang makapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa. At mapalad po tayo at nabigyan po muli tayo ng pagkakataon na makapagbasa ng Biblia sa araw na ito, mula po sa Psalms 105. At ang ating pong babasahin ay 39 to 45. So, sabi po dito, sa kanilang paglalakbay naglagay ang Diyos ng ulap na lililim sa kanila sa init ng araw, at kung gabay, apoy naman upang magbigay sa kanila ng liwanag. So, dito, sa ating binasa, yung Panginoon yung naglagay ng ulap na magsisilbing lilim at apoy sa gabi upang magbigay naman sa kanila ng liwanag. So, ibig sabihin dito pa natin makikita na talagang kamangha-mangha yung ginawa ng ating Panginoon sa panahon ng mga Israelita. At dito makikita din po natin na talagang, sabi nga po dito sa 40, ang mga tao ay humingi ng mga kain at pinadalahan sila ng Diyos ng mga spugo at binusog niya sila ng pagkain mula sa langit. Pinapitak niya ang bato at bumukal ang tubig at umagos ito na parang ilog sa tuyong lupa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos dahil hindi niya kinalimutan ang kanyang pangako kay Abraham na kanyang lingkod. Pinalabas niya sa Ehipto ang kanyang mga mamayan na masayang-masaya at sumisigaw sa kagalakan. Ibinigay niya sa kanila ang lupain ng ibang bansa. Pinamana sa kanila ang pinaghirapan ng iba. Ginawa ito ng Diyos upang sundin nila ang kanyang mga tuntunin at kautusan. Purihin ang Panginoon. Talagang marami po tayong matutunan sa history na nakasulat sa Biblia. At tayo po ay talagang mamamangha sa kapangyarihan ng ating Panginoon, na talagang dito natin makikita na talagang ginawa ng Diyos ang lahat ng ito upang sundin yung kanyang mga tuntunin at kautusan. So, ibig sabihin, upang magkaroon ng paggalang po yung mga tao. So, sa panahon po natin, talagang kapag tayo ay nagpatuloy sa pagbabasa, dito po natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Yung kanyang kakayahan, yung kanyang authority, na talagang magbabalik po talaga ito ng magbibigay po talaga ito na dapat natin bigyan ng paggalang ang Panginoon, sapagkat ang Diyos ay pag-aari po tayong lahat. So, purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.